Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Webes, pila ka mga himata sa mga nagtaliwan, masgin pa ka maayo nga subong nga adlaw na magbisita sa mga patio agon makalikaw sa pagginutok buwas. Mga pasahero nga magapauli sa ilatag sa kaprobinsya para sa Piyesta Minatay, amat-amat na nagadagsa sa bus terminal sa Iloilo City. Leak repair sa linya sang MPIW nagtugas ng dako nga buho sa kalsada sa idalom sang Ungka flyover, ginakabalakan sa mga motorista kag mga nagalabay sa lugar. Mangunguma patay sang gintiro sang iya pakaisa sa Moises Padilla. Away sa duta rason sang krimen sunod sa kapulisan. Dugang nga 1,000 pesos sa bulanan nga sweldo sa mga kabulig sa balay sa Western Visayas, ipatuman na. Kag mga tinaga nga nakasulat sa entrada sa patio sa Tobias Fournier Antique nga bala ginakalingawan sa mga nagabisita diri. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Mga pasahero nga magapauli sa ilatag sa kaprobinsya para sa Piyesta Minatay, amat-amat na nga nagadagsa sa bus terminal sa Iloilo City. Samtang pila ka mga himata sa mga nagtaliwan, masgin pa ka maayo nga subong na magbisita sa mga patio. Si Zen Kinantang Sasa nakatutok live sa may bus terminal sa Haro, Iloilo City. Zen? Jert, madamo nga mga biyahero ang naghingagaw nga magbiyahe subong adlaw agud ma-enjoy ang long weekend kag makaobserbar sang Pista Minatay sa mga nagkalain-laing nga probinsya sa Western Visayas. Malaban na ang pila sa mga pasahero diri sa bus terminal sa Haro, Iloilo City. Bangod half day lang ang opisina kag ang iba na wala na sang klase. Naghingagaw na nga magpauli ang mga ini. Pasado alas 11 sang aga, nagadinaguso na ang mga tao sa pagsakay sang bus. Ang mag-abyan nga Wena kag Mayria nagkalitgid nga magpauli sa Barotac Viejo. Pauli, mabisita sa loved ones man. Kag bakal pa kami bulak, ya. Pa kami bulak kabaldaan. Meron kami mis activity sa amon, sa banwa namon sa Barotac Viejo. Meron kami mga haunted houses, tapos ang mabisita man. Sa bisperas pa lang sang tigkalalag, linibo na ka mga pasahero ang nagpadulong sa terminal. Suno sa tagdumalahan, nag-adjust na sila sa interval sa biyahe sa mga bus unit. Kung sadto, 15 minutes ang ginahulat, subong, 5 ka minuto nagahalin na ang bus agud maakomodar ang mga sumalakay. Regular sa gihapon ang biyahe sa diin 302 ka bus unit ang nag-ooperate. Sa long distance, 4 a.m. ang first trip, tugtog 7:30 p.m. ang last trip. Samtang ang short distance padulong sa Barotac Viejo kag Pasay City, tugtog 9:30 sa gabi ang katapusan nga biyahe. 4 p.m. naman ang ulihi nga trip pakadto sa Katiklan. Expected na namon na basta magundas ang pasero ga volume. So ginapreparahan namon sang unit nga ang amon interval is close interval ang mag-ikit ang interval namon para hindi ma-stuck ang pasero bla. Sa Haro Catholic Cemetery, may mga nagbisita na sa ilang mga minatay. Nakaalerto ang mga kapulisan sa palibot, agud magbantay. Bangod sang amat-amat nga paggutok sang trapiko, nakaplaster naman ang mga traffic personnel agud magdeleher sang dalagan sa mga salakyan. Ginpahanumdom sang Land Transportation Office 6 ang mga motorista nga tsikyaron ang battery, suga, oil, tubig, preno, hangin, gas, makina, roida kag syempre ang kaugalingon antas magbiyahe. Maintain mayo imong salakyan o di mo ma-check o imong ma-maintain mayo kasi mag-backdown ikaw pag makakos ikaw sa hukol sa aton mga motorista, sa aton mga pasahero. Sa Bacolod City, hugot ang ginapatuman nga seguridad sang kapulisan sa 14 ka patio sa syudad. 250 ka pulis ang ipahamtang sa mga checkpoints, road closures kag help desks agud mapaiway ang pagsulod sang kontrabando sa mga patio. Subong may arata follow up and the owners of private cemeteries were invited sa meeting para maistorya ng security preparations. Ginapanugyanan man ang mga residente nga sikeron ang ilang mga puluyan agud malikawan ang sunog kag nagapamintaha nga mga kawatan. Subong nga adlaw talulupang don nga nagadamo na ang mga nagabisita sa mga patio. Sa Roman Catholic Cemetery ginapreparar na ang lugar nga pagamisahan. Di dapat hindi na di mag-agi ang ibang mga
nakakadto sa ilang mga patay. Sa buwas, utanan namon baral. Sa pribadong nga patio sa Barangay Alihis, balik naman sa kilid sang dalan ang mga flower vendor nga halin pa sa flower farm sa nabukid nga bahin sang Murusya. Jert, may mga LTO personnel man nga nag-assist sa mga pasahero sa tanan nga transport terminals in kaso nga may mga reklamo. As of 5 p.m., mas nagdagsa pa ang mga sumalakay diri sa bus terminal kag kalabanan standing position na lang. Gani ginapanugyanan ng mga biyahero nga kun mahimo temprano pa nga magbiyahe agud makalikaw sa pagdinaguso sa mga pasahero. Jert? Madamong gid nga salamat sa update kapuso Zen Kilantang Sasa. Sa iban pang balita, dako nga buho nga natalupangdan sa dalan kung sa idalom sang Ungka flyover, nagtugas ang kakugmat sa publiko. Buho tugas ang ginpatigayon nga leak repair sang MPIW. Pila ka proyekto sang MPIW kasubo nga napabay-an na lang, ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagtugas ang kahangawa sa mga motorista ang nakitaan nga buho sa dalan sa idalom sa Ungka flyover. Paathag sang DPWH, ini ang kinutkutan sang Metro Pacific Iloilo Water bangod nagpatigayon sila sang repair matapos mag-leak ang ilalinya. October 18 pa sa nagumpisa sila sa pagkayo apang kahapon natalupangdan ang dako nga buho sa diin talalupangdon ang pag-usmod sang duta. Dugayan lang kay wala dayon matampukan. Tingay yan na dapat ang nagkutkot dayan mo tampok na yan. Di karon tilay mo ng kontraktor sa nag-obrad. Gilayon nga nagmando ang Department of Public Works and Highways Region 6 nga patampukan ang buho. Ginhatagan sa isa ka oras ang MPIW agud mag-backfill sa lugar kag natigayon man kagabi. Dismayado ang DPWH sa MPIW bangod sa hindi insakto nga pagbuhos sa excavated hole. Kapila na naging tawag ang attention sa MPIW nga babakpil sila sa insakto nga materials. So, ginkulangan nila backfill. That's why, sang nag-open kami sa hamon nga enclosure, kay nagkakuha na kami sa hamon mga shoring, nakita nga may buho. That's why nakulbaan ng mga tao kay may buho. But in fact, it is caused by the negligence ng MPIW. Pahayag naman sang MPIW, naka-backfill na sila apang bangod sa malaing nga tiyempo, nag-usmod ini. Gina-monitor gyapon namon kung mag-usmod pagit sa dugangan sa dugangan. Ginda tampukan naton sang may bato, graba kita gitampo. And then yung compact na to na siya. Nahibaloan nga may iban pa nga mga proyekto nga ginapatigayon ng MPIW pareho diri sa Haro Plaza nga kasubong nga abandonado na bangod wala sang nagaobra kag nagadugang pa sa pagpugok sang trapiko, magluwas pa sa peligro nga dulot sini. Ya way makamit mahimo kadya guro mama kay simple way paman mo man. Paathag sang MPIW may proseso sila nga ginasunod kun nga hindi dali-dali nga masementohan ang ginbuksan nga mga porsyon sang dalan. Apang pasalig sang kumpanya, ginapadasig man ang pagkumpleto sang repair works agud hindi na maghatag huol sa publiko. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, manging kaupod ta si Adrian Prieto. Si Adrian? Yes, Jers, mga puso, madamo gid nga salamat. Samtang sa Negros Occidental naman, away isang magpakaisa bangod sa duta, nagresulta sa batayon sa isang mangunguma sa banwasang Moises Padilla. Samtang sa Mandurriao, syudad sa Iloilo, Barangay Tanod, patay sa ang ginapahayag aksidente sininga natiruhan ang kaugalingo. Yaring balita nga itong gintutukan. Nabdan sang biktima nga si Danilo Basa nga ginapanghaboy isang ipakaisa nga si Don Ray Valencia ang tinapsan sini nga tubo sa iya kampo. Ini ang rason sang ila mainit kapag baisay nga nagresulta sa pagtiro ni Valencia kay Basa. Naigo sa nagkailain nga parte sang lawas ang biktima nga iyagin kapatay. Natabong insidente sa Sitio Balungay, Barangay Montilla, Moises Padilla. Galibot sa iyang kampo, which is boundary man sa piyak na kampo na sabiya sa ato na suspect. Nakita niya si Valencia na ginahaboy ang daw mga waste products ang tubo. So dito na nga, nagkaroon sila ng confrontation. Sa investigasyon sa kapulisan, hindi ining unang ation nga nagbaisay ang duha bangod sa ginaligar, ginahimo sa suspect nga pagpamintahas sa kampo sa iya pakiisa at apisar nga ini ang may ginapanag-iyahan man nga katubuhan. Nagsungkang sospek kag ginpasaka na sang kaso nga homicide. Kasuhan man ini sa paghupot sang illegal nga armas. Suno sa kapulisan, desidido ang pamilya nga ipadayon ang kaso batok sa sospek.
Gindeklarar nga patay sa ospital ang barangay Tanod naging kilala kay Romeo Diamante, 47 anyos, matapos ginaligar gana tiruhan sini ang iya kaugalingon sa barangay Tabukan, Mandurriao, Iloilo City. Suno, sabyan sini, ginawyata ni Romeo ang iya pusil sang among tion. Nagakatulog si Boy sa tupad ni Romeo, kag nakabugdaw lang ini matapos maglupok ang armas nga ginakaptan sa biktima. Nakita na lang sini nga naghapaan na sa salog ang iabyan. Wala na tumbalay na gid. Sa investigasyon sa Police Station 10, aksidente nga napalupok sa biktima ang iya armas. Ang bala nagtupa sa iyang right portion sa ulo. Pag nagtagos ini pakadto sa likod. Accidentally, wala niya naubos ang load ang bala sa cartridge asang lang sa cylinder sa iyang pusil. Accordingly, nabuyan niya siguro or something. Salo niya ang armas, however, may isa ka finger na nalupok ang firearm. Nagpaiway na nga magpa-interview ang pamilya ni Romeo. Apang sunod sa ila, wala man sang problema ang biktima, kag wala man sang kontra sa lugar. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, dugang nga 1,000 ka peso sa bulanan nga sweldo sa mga kabulig sa balay, ipatuman na. Samtang saka sa daily minimum wage sa Western Visayas sa November 17 na, ipatuman. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Aprobado na ang 1,000 pesos nga saka sa bulanan nga sweldo sang domestic workers o kung mga kabulig sa balay sa Western Visayas. Halin sa 5,000 pesos, mangin 6,000 pesos na ang mabaton sa mga kabulig kada bulan. Si Manang Erlinda nga isa ka tuig na nga nagatrabaho sa iya nga employer. Ginakabig nga swerte ini bangod 6,000 pesos na ang iya sweldo umpisa pa lang sang iya pagpangamo. Kung dugangan nila, thank you . Iba hindi man magsulod sa muna nga pasweldo sa ila. Kaya siya daw kabarato, gid ko no. Ti okay, sige sa mo, ti sige 6,000, masunod na lang kami sa nga Diri man sa samo nagakaon tanan abi everything. Mangin epektibo na ang wage order sa November 17 matapos nga gin-review kag gin-aprobahan sang National Wages and Productivity Commission. Lakip man diri ang pagpatuman sang 33 pesos tubtob 40 pesos nga wage hike para sa minimum wage earners. Pinakamataas yung ating agri 40, yung non-agri employing less than 10 35, saka yung more than 10 is 33. So the range now is 513, 485, and 480. Dismayado naman ang grupo nga United Labor Western Visayas nga nagduso sa 150 pesos nga wage increase. Dismayado kag barat ang ginpakita na tikang kang RTWPB ang pagka mahambal namon siguro nga daw pagka inotel nga paghatag solusyon sa ginaatubang kapigaduhon sa mamumugon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Bilib mga kapuso, chicken inasal, ginkilala bilang top Filipino dish sa isa ka travel online guide. Yaring balita nga itong gintutuga. Sa Kadalagaw sa City of Smiles, wala gin nagakadula sa bucket list sa mabisita ang manamit nga chicken inasal. Parang iba yung timpla dito kaysa sa Manila. Sa sininga stall sa sulod sa Manukan Country, mapati ka bala nga nagalabot sa 500 ka mga petso. Paakagpakpak sang manok ang maubos kinasal sa isa lang kadlaw. Because iconic ni ang sang manok sa Bacolod. Kag proud ko kay iyan ni ka-parents ko kag sa lula ko halin ang inasal nga manok nga ginatawag isang Bacolod City, the City of Smile. No doubt kunya aging kilala sa isa ka online travel guide ang chicken inasal bilang number 1 sa top 100 Filipino dishes nga nakakuha sang 4.5 star rating. Sa aton mga kapuso worldwide nga nagapamangkot, ano gid bala nga atuman gid kanamit ining chicken inasal sang City of Smiles, Bacolod. Mga kapuso, isa sa mga sekreto ining ginatawag nga chicken oil. Chicken oil nga gikan naman sa tambok nga ginpabukalan sang 45-day-old nga mga manok. Sana siya gawin. Amo ning pinaka namin adi nga manukan mo.
nga mga timplas ng manok ari di sa Bacolod. Ang Bacol Tourism Office nag-promote sa iban pa nga local food magluwas sa chicken inasal agud mas makilala pa ang mga manamit nga pagkaon sa syudad. Pinagi sa kaunta booklet nga magaserbi nga giya sa mga bisita. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga turista ginpili nga magpaliwaliwa sa isla sa Boracay sining long weekend. Malay LGU handa na para sa pagselebrar sa Piesta Minatay sa isla. Si Kim Salinas nakatutok live sa isla sang Boracay. Kim, kamusta dira? Jert, amat-amat na nagadamo ang nag-aalabutan nga turista diri sa isla sang Boracay sa pagsugod sang long weekend sa pagdumdum o kung may kaangtanan sa pagdumdum sang All Saints kag All Souls Day. Solo travel kag first time mabakasyon sa Boracay si Greg nga halin pa sa Cavite. Nag-book out like 3 weeks ago kasi yun din yung parang next na goal destination ko. Or one of the bucket list po. Ginpili naman sang pamilya nga inigikan sa Batangas nga mag-spend sang holiday sa isla. Mag-island hopping po kung magandang panahon. Pero sa tingin ko naman wala akong hangin. Sa datos ng Malay Tourism Office, naglabot na sa masobra 134,000 ang tourist arrivals sa isla humalin October 1 to 29. Ginalauman nga magadagsa pagid ang mga bisita sa isla buwas Nobyembre 1. Ang pila naman ka mga residente, nagbisita na sa mga patio para manglimpyo, kag magpapintas ang pansyon sang ilan nagdaliwan niya himata. Kaangay na lang sa Manok-Manok Public Cemetery sa Sitio Tulubhan, Barangay Manok-Manok. Kasama ko bukas ang mga anak ko rito, at yung mga apo ko. Mayroon din kaming pagkain na kaunting dala para may halad sa kanya. Napinturahan namin para maganda yung tingnan. Siyempre, puntahan natin para masaya rin sila sa sa kabilang buhay. Handa na ang LGU ilabi na sa ginalauman niya pagdagsa sang turista. Tuyo sang LGU ang zero incidence sa Undas 2024. Hugot nga ginadumilian ang pagpanigarilyo kag pagdala sa makahulubog nga ilimnon sa sulod sang patio. Ginaabiso man sa mga magabisita sa patio nga ipabilin ang katinlo sa lugar. Meron tayong task force na palaging nagabantay dyan. Not only the PNP but other enforcers na kasali dyan. May Red Cross, MDRIMO, MHO. Tag sa katuig, ginabantayan ang outdoor beach activities sa mga turista. Apang bangod sang malain nga tiyempo, gid pa kamaayos ang LGU nga kanselahon na ni subong nga tuig. Sa Baylo, may patigayunon nga Halloween activities sa pila ka mga establishmento karon sa gabi. Jert? Maraming nga salamat sa update. Kapuso Kim Salinas. Ginapatihan ginabandonar nga lapsang na sapuan sa Pasig City kay nasang aga. Samtang pa via police may identity na sa nagbilin sang isaman kalapsag sa mga banwa sang damlaglang. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Yara na sa pag-inakop sang Social Welfare and Development Office sa Pasig City ang ginapatihan bagong bunag nga lapsag nga nakitaan sa kilid sang dalan sa Barangay Agtabo, Pasig City. Ang ginapatihan ginabandonar nga lapsag ang isa ka babayi. Ina nakitaan sa isa ka pumuloy sa barangay mga alas 6 kaina sang aga. Sunod sa Pasig City Police, nagaangot pa ang umbilical cord sini sang nasapuan. Maayo man ang kahimtangan sang lapsag sang inyang ginsekyara sang Pasig City responders antes gindala sa ospital. Ginausisa pa sa karon sang Pasig City Police kung sino ang nagbilin sa lapsag kag kung sinong Iloy Sini. Daw close ang ang putos na ang yung puso dyan ito arap sa lalawas sa touch sa lawas ang bata. Samtang sa Pavia Iloilo na tumod ng Iloy sang lapsag na ginbilin sa pribado nga lote. Suno sa Pavia MPS, menor de edad ang nanay sang bata. Nga taga Pavia man lang, ang lapsag ang yara na sa karon sa estable nga kondisyon sa ospital. Hindi na napon mahatag ang iyang lugar, no? But while waiting sa iyang birth certificate, pero ginaano nato na may knowledge siya. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.
Mga puso, hiluway na sa katalagman ang driver nga si Jonathan Pineda nga naipit sa sulod sang truck sini nga nagbonggo sa isa ka establishmento sa intersection sang Bata Flyover sa bahin sa Barangay Banago, Bacolod City kahapon. Sunod sa Traffic Management Unit kag Police Station 3, posible tuman kabugat ang karga nga sinako nga bugas ng truck rason nga nadulaan sang kontrol ang driver kag nakabunggo. Ginapanugyan na naman sa otoridad ang mga driver gikan ukon padulong sa Barangay Port nga nagalabay sa Bata intersection nga magdoble halong. Ilabi na nga makitid ang dalan. Nati may mechanical trouble na bago umalis. Lalo pagka ang karga ay bugat. May na lang kiti ang tong vacant lang nga establishment. Amo lang tong na-hit. Wala yes ang may mga other commuters or motorists nga nag-agi. Nagapabilin nga hindi maagyan ang porsyon sandalan sa Barangay Igbita, Miagaw, Iloilo, inibangod sa nagluntad nga landslide kahapon. Ginatingwaan na sa Miagaw LGU nga mapadasig ang pag-clear sa lugar. Inilang ang alagyan padulong sa mga kaingod nga barangay. Kahapon, isa kadako nga bato ang nahulog sa dalan nga nagtugas ang sablag sa mga nagalabay. Padayon pa ang clearing operations sa lugar. Mga kapuso, 120 ka condo units sa Barangay San Isidro Haro gin-turnover sa mga benepisyaryo nga empleyado sang LGU. Mga residente sa coastal area sa syudad padayon nga nagapanawagan sang relocation. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Formal na nga gin-turnover sang Iloilo City Government kag isa ka private developer ang 120 ka units sa low salaried employers sang Iloilo City LGU nga may salary grade 8 panubo. Ini ang labing unang vertical socialized housing project sa syudad nga may kalaparon nga 30 square meters. May supply na inisang tubig kag linya sang kuryente. Ang low-rise condominium building ang may 4 ka panalagaan kag may parking space man. Tuman ang kalipay sang 20 anyos na nga empleyado nga si Cecilia. Bangod may permanente na ini nga maestran, upod ang iya pamilya. Dako, siyempre, kay wala kami property, gid yung amon nga. At least secured ka na nga imo. Mahimambal mo gid niya imo. Ang kada unit ang nagabalor sang 450,000 pesos kag pwede bayaran sa sulod sang 30 ka tuig. May 2,900 pesos ini nga monthly amortization nga bayaran sa Pag-ibig Fund. Upon full payment, no, sa kanila yung condominium certificate of title. So may titulo ito sa pangalan, sa kanilang pangalan. Pwede siyang i-inherit or manahin ng mga anak nila. Sa piyak sini madamo naman ng mga residente sa coastal barangay sa syudad ang tinuig na nga nagahulat sang relocation. Hibubunot nila ang mamudlay nga pagsaylo tagsa may malain nga tiyempo. Hindi na kami to sa kilid sa baybay. Sent na binata kami, kaya na kami sa baybay. Ang ambal man sa barangay, magahulat lang kami kuno. Kada year na bala nga, muna nga bagyo naman, ay maminsay naman kami kung diin naman kami ma-evacuate. Muna doon kabudlay lang kayo, wala pa man daan ginhatag sa mga relocation. Sunod sa Iloilo City Local Housing Office, padayon pa nila ginapreparar ang relocation site sa Molo nga may 67 kasablats. Ini ang para sa mga apektado sa Green program sang LGU sa Barangay Desamparados, Haro, kag para sa mga naapektuhan sang nagligad nga bagyo. After this bagyo, we will have our own assessment. Kung meron pang needing relocation, and then magpo-provide kami ng housing for as long as available. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Sunod na sa Final Four sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament, ang Benil Blazers. Ginapabakod na lang sini ang pag-uyat sa nahauna nga pwesto para sa kagayunan nga makuha ang twice-to-beat advantage. Sa pinakauling nga team standings, ang Blazers ang may 12-2 win-loss record. Nagasunod dira ang Mapua Cardinals nga may 11-3 win-loss card. Nagapangatlo ang defending champion nga San Beda Red Lions nga may 9 kadaog kag 5 kapierde. Kag pang-apat naman ang EAC Generals nga may 7 kadaog kag 7 man kapierde. Patas naman sa uling nga pwestong JRU Heavy Bombers kag San Sebastian Golden Stags nga pareho nga may 4 kadaog kag 10 kapierde. Mga puso, sa pinakaulihin naman nga update sa Pag-asa, ang sentro sang Baguio Leon ang makitaan 285 kilometers north-northwest
sang Itbayat, Batanes. Naghina ini nga isa na lang karon ka typhoon samtang nagapalapit sa pungsod Taiwan. Apang trough o ang nagadala gihapon sang pag-ulan sa bahin sang Luzon. Samtang eksperyensyan diri sa Western Visayas ang magal-umon nga kalangitan, lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanaguob kag pagpangilat katuga naman sang localized thunderstorms. Garing di gihapon nga magkaripat nga magdala sang payo. Mahinay tubtob kasarangan naman ang hangin kag balod sa rehiyon. Mapugsa masobra 2 million pesos nga balor sang peke nga sigarilyo na kumpiskar sa Banwa sa Binalbagan. Samtang sa La Castellana, amay ginbuno patay sa iya kaugalingon nga anak. Nakatutok Aileen Pedreso. Matapos ang sobra isa ka semana nga monitor sa kapulisan sa hulag sang grupo nga nagapalusot sang peke nga sigarilyo halin sa Mindanao. Tigayon nga nadakpan ang 3 ka mga sospek. 73 ka karton sa mga peke nga sigarilyo nga nagabalor sa masobra 2 ka milyon ka pesos ang nakumpiskara sa Maritime Police sa baybayon sakop sa Barangay San Juan, Binalbagan, pasado alas 6 kahapon sang aga. Sunod sa hepe sa Maritime Police sa Negros Occidental, gilayon nga nagpatigayon sa surveillance ang kapulisan sa mga coastal area sa probinsya. Sang makabaton sila sang impormasyon nga ibiyahe pasulod sa isa sa Negros ang mga peke nga sigarilyo. Na-report na ni sa amon ma'am sa Maritime Police nga inisya ng nag-engage ng activities. Kasi nga ka-receive kami isang information na from sa bongga na madak sa dagat. Nadakpan si Al Zubair kag 2 ka upod sini. Sa impormasyon sa kapulisan, ang mga sigarilyo ang igabaligya sa nabukid nga bahin sa probinsya. Kaso nga paglapas sa Custom Modernization and Tariff Act ang ipasaka batok sa mga suspetsado. Patay ang driver sa motor nga si alias Boy matapos aksidente nga makabunggo sa isa ka tricycle sa Barangay Balintawak, Escalante City. Sunod sa kapulisan, madasing nga nagliko sa kurbada nga bahin sa krasada ang rider kag nakabunggo sa nasugata nga tricycle. Nakaagop sa mga pila sa lawas ang biktima ang hitudaan sa iya kamatayon. Pilaso naman ang driver sa tricycle nga si alias Lok. Establi na ang himtangan sini sa ospital. Wala na matabangan pa ang 53 anyos nga amay nga si alias Roland matapos ginbuno sa kaugalingon nga anak sa Barangay Robles, La Castellana kahapon sang aga. Sunod sa kapulisan, ginsaway sang biktima ang iya anak sa paggamit sini sa illegal nga droga. Rason nga iniyang nangakig. Nagkuha sa kutsilyo, suspect, kaginmuno sa dughan ang amay rason sa iya kamatayon. Magluwas sa kutsilyo nga gamit sa krimen, na-recover man sa suspect ang sachet sa suspected shabu. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Naglabot sa 95 katawo ang kumpirmado nga napatay sa lapnagon nga pagbinaha tuga sa mabaskog nga paginulan sa Valencia region sa Spain. Sunod sa mga meteorologist, naglabot sa katumbas nga isa ka tuig nga ulan ang nagtupa sa riyon sa sulod lang sang 8 ka oras. Ina nagresulta man sa pagtinangka sa mga salakyan sa dalanon, kaglapnagon nga halit sa mga talamnan sang citrus nga gina-export sa Spain. Nagsugod na sa operasyon ang Specialized Rescue Unit sa militar, dala ang mga sniffer dog kag 50 ka mobile morgue. Bangod ginalauman nga madugangan pa ang numero sa nagkalamatay. Ginpasalig naman ni Prime Minister Pedro Sanchez nga gilayon nga kayuhon ang nagkalaguba nga mga infrastruktura. Nakaplastar na ang 3 ka mga bagong estatwa sa Times Square sa New York, USA para sa tuigan nga Day of the Dead celebration. Ang mga estatwa ang nagarepresentar sa Mexican holiday nga Dia de los Muertos. Isa sa mga estatwa nga nagasoksok sang panapton nga blue kag puti ang ginhimo sang artist nga si Heidi Andrew. Ang isa naman nga nagaporma kasubong sang pispis nga may headdress ang ginhimo ni Carrie Black. Ang Dia de los Muertos ang ginaselebrar tag sa November 1 para sa pagdumdum sa nagtaliwan nga kabataan kag November 2 para sa mga hamtong. Mga kapuso, pinasay nga entrada sa patio makitaan sa Tobias Fournier Antique bangod sa mga tinaga nga nakasulat diri. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa.
Atraksyon sa mga turista ang ini nga patio sa Tobias Fournier Antique, bangod sang pinasahi nga entrada sini. Sunod sa mga residente, sa tion nga maglabay ang mga bisita, nagakalitgid agud magpa-picture sa lugar. Talulupang doon nga pagsulod pa lang sa patio may nagabungad na nga halambalon, nga kami karon kamodason. Para sa mga taga Tobias Fournier, tuyo sini nga ipalabot nga kitatanan, isa lang ang padulungan. Diyan taman mo. Amo na pagtinti naman tanamo. Katanda mo una kami mabulos. Una kami, kamurason, mura among karhon nga tempo inyo naman sunod nga tempo. Panahon nga magtaliwan sa inyong mga pinalangga sa mahal sa buhay dano mo rin. Nahibaluan nga ang fasad sang sementeryo ang masobra isa kagatos na katuig nga gintukod sang 1880s pa. Ang pader ang may masobra 2 ka metros nga kadamulon nga human sa coral limestones nga gintukod mismo sa idalom sang Polo E. Servicios o kon free labor sang Spanish Agustinian Friar Engineers. Sa pagbisita sang news team sa patio, masako naman ang mga himata sang Minatay sa pagpanglimpyo sa mga pantheon bilang preparasyon sa Fiesta Minatay. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Pinasahigid man gali. Sige, una lang kamo, apas lang kami. Mga kapuso, 55 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod Local News Matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.